pati si VP Sara, gusto nilang kalabanin. Talagang naniniwala na ako na tayo'y papalapit na sa martial law na ayaw nating mangyari. Alam mo, sa tingin ko ito, nasa precipice na tayo na sobra na ang taong bayan. Hindi lang siguro kayo at kami nakikipag solidarity sa inyo, pero yung nakikita ng taong bayan na pagbabastos, set aside ng mga karapatan at yung ultimong pagsisinungaling na walang baril, walang tear gas, walang human rights violation. Hindi ko alam kung saang multiverse nabubuhay ang ating Pangulo. Pero yaan ay sisingilin ka, pati yung mga kasamahan niya na patuloy ang pagsisinungaling. Ito kasing Davao, ginagawa nilang example at sa tingin ko, kung ang mga Duterte sumagot at mag-call kung ano man yung i-call niya dahil sa nangyayari sa Davao City, sa tingin ko dyan nila ibabagsak ang batas militar, no? Nakakalungkot dahil ito yung klaseng tao na tumatalikod sa mga nakatulong sa kanya sa pagbalik ng kanyang pamilya. Hindi yun ugaling Pilipino Kaya parati kong sinasabi, nung ako sa column ko at sa interview ko, ito ang leader na galit sa Pilipino dahil sa ginawa sa tatay niya. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, hindi mo ito gagawin. Hindi mo gagawin ang ginagawa sa KOJC, hindi mo gagawin ang pag-iipit sa ilang mga tao na sumusuporta dito sa pag-call ng kanilang atensyon na mali ang inyong ginagawa. Hindi nararapat yan at nakakalungkot dahil ginagamit nyo ang taxpayers' money to pursue yung mga gusto nyong gawin dyan sa KOJC. So malinaw ma'am na itong pagtakbo nga ni Bongbong Marcos Jr. Kumbaga wala talagang planong tumulong kasi nga naman talaga nakita naman talaga ng taong bayan na walang ginagawa ang ating pamahalaan. Like for example na lang itong disaster response, di ba? Pinagmayabang yung flood control project na wala naman pala, tapos ngayon nakakaranas na naman ulit tayo ng mga pagbaha sa Metro Manila dahil nga walang ginagawang aksyon or tulong or maibsan man lang ang hirap ng taong bayan, mga Pilipino sa mga kinakaharap natin ng mga issue. Oo, tama yan, Admar. Yung sinabi nga ng isang manunulat, yung indifference ang nakakalungkot dahil bihira yung bibigyan ka ng second chance para makabalik after that history where we all suffered during the martial law years. Napakahirap yon, and yet maraming tao ang tumulong para siya makabalik. Hindi lang naman sila kaya nakakalungkot yung may mga ibang tao na parating ang sinasabi, pagbigyan naman natin, hindi naman the sins of the father is not the sin of the son. Yun ang naririnig nating dialogo noong 2022. Pero ito kaagad, iba kaagad ang takbo 180-degree turn kaagad yung nangyari. Mas malala pa nga Yeah. Kasi ginagamit yung pulis dito sa karahasan na nangyayari at kung titingnan ninyo clearly yung chilling effect. Natimpla nila ng tamang-tama. Nagkaroon ng chilling effect sa AFP, nung float, ilang general ang flinote, nagkaroon ng chilling effect sa PNP na ang supposedly si Mr. A ang inunumbra bilang chief PNP pero
nung umaga nag-iba ang hinalal, no? Nag-iba they pick somebody else, yan nga yung si Mr. Marbil, na maging chief PNP. Tapos ngayon ang ginagawa nila yung chilling effect sa judiciary. Yeah. No? Nung sinabi nila na papailan ng kaso itong si judge ng Davao City dahil mali daw yung desisyon na ginawa. Wala nang respeto sa branches. Yeah. Marahil dahil si Mr. Marcos ay hindi abogado at ang tatay niya ay abogado, ang tatay niya ginawang yung constitutional dictatorship, ika nga, nung panahon na yon, na hindi mo matulak kabigin dahil lahat iginawa niya ayon sa batas. Ito, walang pakialam sa batas. Anong klaseng presidente yang makita mo yung ginagawang ganyan, ang sasabihin walang human rights violation, no? Yun ngang krimen nakikita mo nangyayari sa harapan mo. Nababahala ka, tatawag ka ng pulis o kukunan mo sa video, no, para mai-report. Ito mismong pangulo ang nagsasabing wala namang baril, wala namang tear gas, wala namang human rights violation. 10 araw na, sir, ang nangyayaring ito. Kung sa 10 araw, hindi mo pa rin nakikita, talaga may problema. Yes. Ma'am, na-mention niyo po itong 3 branches of the government. Masasabi pa po natin ngayon na wala na talagang yung interdependent, no? Na executive, legislative, judicial. Paano po nangyari yun, tingin niyo, Prof? Masasabi natin na tumiklop na rin ba yung ibang branches? I mean, ayaw sana natin na ganun. Pero yun nga po, di ba, nakikita natin sa nangyayari sa KOJC ngayon. Ito yung sitwasyon na, Prof, parang tulad po, no, sabi niyo na wala na. Executive na po ba ngayon ang namumuno na lang sa bansa natin? Ina, parang ganyan nga ang nangyayari na wala ng interdependence at wala ng courtesya sa branches, no? Para una, ang presidente, under niya ang PNP at AFP. Pangalawa, madali niyang sabihin ang DOJ na tingnan mo nga ito. Yun lang utos na tingnan mo nga, totoo ba itong nangyayari? I mean, kung hindi siguro pinapakita sa kanya ang mga nangyayari, talaga may cordon sanitaire siya, utusan mo yung iyong kalihim. Totoo ba ito? Ngayon, yung dito naman sa legislative, nakita naman natin ng House of Representatives, talagang wala nang tumatayo dyan para mag-question. At least sa Senado, narinig natin si Senator Bato at mukhang maghihiring dyan yung committee niya sa inyong lugar. Sana yun ay matuloy. Kasi alam mo, ang laban sa martial law, yung pagiging matatag, matapang, at talagang sasabihin mo kung ano nangyayari. You need to put light into all these evil actuations. Very dangerous kasi karapatan na ng ordinaryong tao ang sinisikil. No? Nakakaawa dahil hindi naman dapat ganito ang nangyari. No? Yes. May nakita pa nga tayo dyan na yung teenager na nakaitim, na nakahiga na sa sahig, sinipa pa. I mean, ito mga police brutalities, panahon niya nung dating diktadura. Pero ngayon, since wala nagsasabi sa kanila, hoy, mali yan, hoy, wag niyong ganyan. So, sa tingin nila, we're doing a favor for the president. Na nakakalungkot kasi sweldo nila ay galing sa mamamayan. And Prof, pansin natin, no, kasi dati nga yung mga maiingay na anti-Marcos, ngayon tahimik na sila. Basically, si VP Sara at ilang senador na lang po ang talagang kumbaga ba tumitira kay Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga ginagawa po. Well, Ina, alam mo katulad nung sinabi ko, maraming nagalit kay Duterte, kay former President PRRD.
hindi nila outlier kasi si President Duterte. Wala siyang oligarkong taga Maynila, dambuhalang negosyante na nahingaan ng tulong nung kampanya. Lahat ng tumulong sa kanya, mga taga Mindanao na negosyante. Hindi rin siya yung bata-bata na naalala nyo nung one time State of the Nation address siya na sinabi niyang kung magkakaroon ng lindol, sana dito na nang lahat tayo magsama-samang makain ng lupa. That shows the hindi niya gustong uri ng pamumulitika. At makikita rin naman natin si Presidente Duterte, love-hate relationship with the mainstream media. Ang mainstream media, hindi naman yan will go beyond what the owners will say. So makikita natin itong sitwasyon na ito na ang mainstream media ay tahimik, hindi nag-uulat, di ba? Kung mag-uulat man lang, merong positioning na nangyayari. So, doon tayo pumapaloob sa nagsanib ng puwersa ang Marcos administration, ang Dilaw, ang mainstream media, dahil lahat yan kinalaban ni Presidente Duterte. Si Presidente Duterte parang binayo niya yung political structure Kahit nga ang simbahan ngayon tahimik, no? Wala yung interfaith na oy, wag naman yung ganunin ang KOJC. Wala ka nakikitang solidarity from them. Kasi nga, makikita mo na itong administrasyon na ito ay gagamit ng dahas at gagamit ng kapangyarihan nila para masutil ang demokrasya, para maalis ang freedom of expression, at para matakot ang iilan na lamang nagkokomentaryo sa inyo. Tsaka maliban sa mga nabanggit, ma'am, idagdag pa natin itong CHR na hanggang ngayon ay talagang